Hello, what's up? This is Scottman back again for another detalyadong review. Ang pag-uusapan natin, ang isasalang natin ngayon sa camera, sa test, sa matinding test, si Infinix Zero 30, the 4G edition with under-display fingerprint. Surprise! Yes! Nasa budget category po tayo pero may under-display fingerprint na pinag-uusapan. Ganito ka-exciting ang smartphone na to. Kung interesado ka, let's start! So, unahin ko na agad, diretso na para may expectations na kayo na mailatag sa inyong mga isip at damdamin. Ang price po niya is 9,999, possible na official price. Pero dahil magkakaroon to na introductory price, mas mababa sigurado sa 9,999. Siguro abangan nyo na lang sa Lazada or any announcement or maybe ipipin ko sa comment section kapag nagkaroon ng introductory price na mas mababang price. Okay? Abang-abang na lang kayo. Okay? Ito naman ngayon ang kanyang specs for your expectations na lang din. Yan. This is running on Android 13 XOS 13.1, MediaTek Helio G99, 6nm na po yan. So, alam naman natin, Helio G99, hindi na bago sa inyo yan. Okay? This is not a gaming phone, so don't expect na gaming phone ang ipapakita ko sa inyo na smartphone. Iba ito, ibang breed ito ng smartphone. May class ito. Itong hawak natin is 8GB, 256GB na storage. UFS 2.2 po ang kanyang technology sa memory. The rest, post nyo na lang po kung gusto nyo pang basahin ang specs kasi hihimay-himay na po natin ngayon siya. Okay? Unang-una, syempre, dito matay sa kanyang display. Ito ang siguro masasabi ko na talaga maririnig nyo ko na natutuwa talaga and parang in love sa display, sa design, sa build. Okay? So, kitang-kita nyo naman, meron tayong curve display. Curve na gilid, hindi na po siya kanto, which is para sa akin mas friendly sa kamay, mas ergonomic, hindi masakit kapag ka nanggigigil ka during gaming. Namimiss ko to, promise. Although maganda ang flat edge, totoo naman maganda kasi yun ang trending ngayon, pero nakakamiss din yung round ang gilid, ano? Stig. And of course, sa taas meron tayong speaker. Okay? Konting tour lang muna para may idea lang kayo kung anong sinasabi ko. Nandun po yung speaker sa taas. Sa taas po tayo. Andun ang noise cancellation mic. Tapos meron tayo nakasulat dito na powered by Infinix. Dito sa kanan is nandito yung kanyang volume rocker and power button. Yes, power button lang po. Wala dito yung fingerprint kasi kagaya na nakita nyo kanina, nasa display po. Okay? Sa kaliwa, wala po nakalagay rito. Pero ang linis tingnan, no? And then sa baba, nandito po ang SIM tray slot, ang microphone, and the USB Type-C with support sa OTG and the main speaker talaga. By the way, papakita ko na din siguro sa inyo, ito po ay dual SIM, yes. Supported po niya ang dito SIM card and smart. Ayun, nalaglag pa ngayon dito SIM. Supported po niya both pero wala po siyang memory card o micro SD card slot. Siguro okay lang din naman yun kasi 256GB storage naman ang kanyang itong hawak natin ngayon. So, yes, malaki naman ang kanyang storage. So, kung gusto nyo, meron yata 512GB storage, pwede nyo check-in yun. And of course, available po si Infinix Zero 30 4G sa tatlong kulay. Sunset Gold, Misty Green, and Pearly White. This one is the Sunset Gold, obviously. Gold. Ang ganda nito. Yes. Tingin ko kahit lalaki bagay dito eh. Parang ang gara lang ng yaman. Yes. And then of course, tingnan natin yung likod muna. Yung design sa likod. Medyo ano po tayo rito. Hindi siya fingerprint smudge magnet. So good. Medyo may maganda yung surface niya. Hindi super smooth. And of course, the camera. Look at that. The design. Ang laki din naman ng lagay ng camera eh. Tapos 108 megapixel po kasi yan sa ano. Pero mamaya i-discuss natin isa-isa yung mga yan. Nakasulat pala. 108 megapixel. And then bahagya lang kung iano mo sa ilaw saka mo makikita yung zero na logo or na pangalan. Yes, kung premium lang naman ang usapan, mukha talaga siyang premium. Hindi ko siya tatanggalin talaga sa part na yun. Mukha naman talagang premium, di ba? And hindi mo isipin na budget smartphone ito sa unang tingin. Look at that. And then siyempre sa display. Focus tayo sa display saglit. Sa display, meron tayong Curve AMOLED. This is 6.78 inch. Yes, may kalakihan din ang screen nito. 6.78 inch Curve AMOLED display. Full HD+. 1080p po ito ha. 120Hz screen refresh rate. Yan, masahin nyo rito. Kaya rin po nito hanggang 950 nits. Yes, pwede po siya sa tanghaling tapat gamitin. Yun nga lang, syempre, pagka naka full brightness na, ginamit nyo na yung 950 nits, malakas na sa battery yun. So, just so you know lang. Yung kapag nasa labas kayo, tanghaling tapat, pwede nyo pa rin siyang gamitin na malinaw kasi 950 nits ang brightness na kaya niya. Flagship na yung kanyang brightness. Ano pa? And kung mapapansin niyo, no, kung ano nyo lang, gusto ko lang i-appreciate natin, no, talagang literal na symmetrical siya, paikot, hindi siya makapal sa baba. Usually, pag budget smartphone, di ba, sanay na tayo na makapal yung bezel sa baba. But this one, a budget smartphone below 10,000 pesos, symmetrical ang bezels,
paikot po yan. Ganda. Okay? So, dito pa rin tayo sa display, of course. Meron po siyang 500 Hz touch sampling rate. So, pwede kahit paano. Kung gusto nyo mag-game, makakapag-game kayo kahit paano. Pero again, hindi ko ito nire-recommend as gaming smartphone. Napapakita ko sa inyo kung bakit mamaya. Gusto ko lang pansinin nyo na meron na siyang screen protector. Yan o. Yan, papakita ko dyan sa inyo sa screen. May screen protector na siya nakalagay. So, hindi nyo na problema na magagasgasan agad just in case na hindi pa kayo makabili kasi bago pa lang itong unit ito. Baka wala pa yung mga screen protector niya sa market. So, magagamit nyo siya as is na agad kasi meron na screen protector. Hindi kayo mag-aalala na magagasgasan ng inyong AMOLED screen. As for the multitouch, supported dito hanggang 10 fingers ng sabay-sabay during gaming. Gusto nyo lang naman, 10 ang ginagamit yung daliri during gaming. Hindi ko alam kung paano yun. Pero yes, supported po niya hanggang 10 daliri. And of course, pakita ko lang ulit, one last time. The fingerprint, under display fingerprint. Ang smooth lang naman eh. Yes! Ang responsive pa at accurate kasi sa isang linggong gamit ko siya, hindi pa siya pumapalya yung fingerprint na yan. Bagay, may first time naman, pero hindi talaga siya pumapalya. So thumbs up ako talaga sa under display fingerprint niya. Goods. Mukhang good quality talaga ang nilagay nila ditong under display fingerprint na hardware. Nice! Ngayon, punta naman tayo sa audio. Dual stereo speaker po ito. Makita nyo naman, may speaker siya sa taas at may speaker siya sa baba. Pero, mapapansin nyo lang na mas mahina lang ng bahagya rito sa itaas. Pero basically, naririnig naman siya. Ito na lang po yung testing kung kayo na po mag-decide kung maganda para sa inyo yung audio. So, yun po yung kanyang audio quality, at least sa microphone na ginamit natin. Pero para sa akin, malakas naman na siya. Malakas siya, hindi sobrang boom, pero malakas, solid, pwede sa isang room. Actually, pwede na rin itong gamitin sa labas kahit paano. Solid na rin yung loudness niya, clear din naman. At ang kinaganda, hindi basag yung tunog kahit naka full volume sagad. Now, lipat naman tayo sa connectivity. Sa connectivity po, supported po nito is 4G LTE lang. Yes, of course, Helio G99 lang siya. So, 4G LTE, supported po niyang VoLTE ng dito SIM card. Yes, plug and play po ang dito SIM card nyo rito. Actually, meron po siyang support for intelligent. Punta tayo dito sa settings, SIM network. Meron po siyang intelligent network optimization, which is kaya niya po pagsabayin ng dual SIM. Kung meron kayong smartphone na magkaiba ang network, and then meron siyang smart dual channel, kung saan pwede niya pagsabayin ang Wi-Fi at mobile data just in case na hindi stable both internet sa sources na kinokonekan mo. Okay? Nice. Good yan. Good yan, Infinix. As for the Wi-Fi, supported din ito ang both 5 GHz and 2.4 GHz. Wala po kayong problema rito na mag-switch both. Pero I would recommend syempre laging stable. Mas maganda at mas mabilis. Kumunik kayo sa 5 GHz na Wi-Fi nyo. Sa Bluetooth, hindi naka-indicate kung anong version na nalagay. So, I'm assuming Bluetooth 5.0 lang to. So, pwede po siya at least. Decent pa rin naman siya sa mga TWS nyo at mga wireless headphones. May NFC po siya. Meron din siya actually yung radio. Ayun, Wow FM. So, kailangan nga lang dito ng headset para gumana. Saksakan nyo muna. Type-C headset kasi wala tayong headphone jack. So, Type-C po isa-connect nyo para magkaroon siya ng signal sa radio. Sa USB Type-C po niya, 2.0, supported naman ito ang OTG. So, papakita ko lang sa inyo saglit para makita nyo lang na talagang supported ito ang OTG. Sasaksak natin. Yun o. So, nadidetect niya agad sa OTG natin. File transfer or large current charging, aliman doon. So, syempre, pagka OTG, maglilipat tayo ng files, file transfer po syempre. So, cancel na natin. Yan ay para sa mga nagtatanong kung supported pa ba LTG? Ayun, sagot na natin. And of course, para sa mga tropa nating riders, accurate ba ang GPS nito? So, tinest na natin, ang GPS nito is meron siyang accuracy na 1 to 2 meters, which is, panalo! Pwede sa mga tropa nating riders at sa mga nagdadrive dyan at gumagamit ng Google Maps and Waze. Yes, maaasahan nyo po ito at least 1 to 2 meters accuracy sa GPS. Lipat naman tayo ngayon sa camera. Alright? Meron po tayong 108 megapixel sa main camera, rear camera po yan, at dalawang 2 megapixel na support na camera. Siyempre din natin didiscuss yun. Doon tayo sa 108 megapixel mag-focus. Yes, kasi yun talaga ang pinakabida rito. Kaya po nito hanggang 2K video resolution. Both front and back po yan. And speaking of the front, sa front naman po 50 megapixel. Yes, that means pwede rin po tayo mag-vlog dito gamit ang mga camera niya. Kahit nasa front or sa back kayo gagamitin nyo, both parehong usable for vlogging. At least budget vlogging. Siyempre, ilalagay din natin sa presyo. Panalo po rito ang vlogging. Papakita ko sa inyo yung mga samples. Ayan. This is the 2K resolution at 30 FPS. So, naka-on lang yung EIS. So, kita nyo naman, hindi tayo ganun ka-stable kapag ka naglalakad or we're moving. Pero kung naka-stay din naman tayo,
Actually maganda siya, mas ma-appreciate mo siya kapag ka naka steady lang sa isang lugar or naka tripod ka basically at konting movement lang. Pwede, ang ganda nga actually. Ganda ng kulay, green na green talaga itong buhay na buhay yung pagka green, and of course the sky, walang masyadong exposure. So ganda. Yun lang, pag naglakad na tayo makikita nyo na yung shake. So yeah, bilan nyo na lang ng mumurahing gimbal, parang ganon, malapit to actually at least. Kamusta yung mic? Ito naman, gusto ko to actually, ito pa yung naka-favorite ko syempre, 60 fps pero 1080p lang siya. So naglalakad tayo ngayon, so you can see. So kamusta naman yung smoothness? Hindi kaya ng EIS ng 60 fps, so wala tayong EIS, hindi naka-turn off, pero parang ang smooth pa rin naman di ba? This is 1080p at 60 fps, smooth walang naiiwang frame. Maganda yung 60 fps nya. Goods to sa mga like action videos, yung mga nagmagalaw, tumatakbo, or kung gaming videos, nagre-review kayo ng gaming tapos kailangan nyo pakita yung smoothness ng smartphone, 60 fps, ito yun. Goods, very goods. So talagang vlogging camera siya, solid, diba? Pwede na. Sa images, actually goods po siya sa AI cam. Panalo ako sa AI cam. Wala akong reklamo sa AI cam. Talagang kilala ko naman si Infinix na pagdating sa AI cam niya, maaasahan siya na malinaw at maganda yung dynamic range, maganda yung kulay, popping, maganda rin yung maganda ang saturation, talagang may tingkad, buhay na buhay ang kulay. Medyo hindi ko lang nagustuhan ng konti yung kanyang portrait mode, which is kapag ginamit mo itong portrait mode niya, yan, mapapansin niyo yan sa picture, naka-beautify siya ng bahagya. So kumikinis ako. Well, actually sa mga babae okay lang siguro yan, and sa mga, alam mo na, gupong-gupo sarili, pwedeng pakinisin yung mukha nyo, good siya. Pero hindi kasi ako fan ng fake na, alam niyo, beautification, so hindi ako pabor dyan. Pero at least portrait mode lang siya. That means options lang kung gusto ko lang naman na mag portrait mode. So siguro stick na lang ako sa AI cam para makuha ko yung gusto ko na natural ang kuha talaga sa pictures. Okay? Yan. So okay ba? Ito naman ang mga video samples. Hello, what's up? This is Scottman. So ito po yung front cam niya. Kinamit natin yung 2K at 30 fps. Inon ko rin yung kanyang EIS, electronic lang po, software. So kamusta naman? I think okay naman, very usable naman. Hindi nga lang siya super smooth, syempre hindi rin super stable, pero very usable. Lalakad tayo medyo sa tamang tamang lakad lang, tamang speed. So what do you think? Kamusta naman yung microphone? Ito naman yung kanyang dual video mode, dual camera mode. So nagagamit niya yung harap and then sa likod. Goods to kapag nag-travel kayo or something, may feature kayo sa harap ng camera and gusto nyo nakikita rin kayo sa harap, sa screen. So eto may ganito, kaso nagma-max out lang siya sa 1080p at 30 fps. Kamusta naman? Okay din ba? Goods to for vlogging, I think. Masusulit nyo to. Gusto ko rin pala i-emphasize na ang camera nito is may aperture na 1.7, so kahit paano good siya sa low light. Ito naman ang mga sample sa mga low light, kahit paano goods para sa akin, panalo siya sa low light. Okay? And take note na din, meron po tayong flash. Kapag inactivate nyo po yung flash dito, meron po siyang flash sa harap just in case na nagre-record kayo sa madilim na lugar. So, addition lang, just in case. Just so you know, meron po tayong flash sa front camera just in case na madilim yung kuha. Gusto nyo yung paliwanagin kahit paano. Diba? Solid. So, overall, para sa akin, pagdating sa still shots, panalo. Wala akong masasabing pangit sa camera ni Infinix. Goods. Pagdating sa video, yun nga, medyo nakukulangan tayo ng bahagya kasi wala siyang OIS. Pero, kung makakabili naman kayo ng murang gimbal, pwede na siguro mas stabilize siya. Pero, aside from that, kung naka-steady lang kayo, naka-tripod, ang ganda na actually ng kuha niya. Buhay na buhay naman yung mga kulay. Merong magandang dynamic range, may HDR support siya. Panalo. Solid na para sa akin to, para sa kanyang price. Remember, nasa 10,000 lang ito na price tag. As for the battery, ito maganda to. Maganda sa masasabi ko rito sa battery. Okay? So, sa battery, tinest natin siya ng, syempre, walang patayan, ng ilang araw. So, una natin test is 7 hours and 32 minutes. Yan po ay full brightness, full volume, at saka mobile data.
7 hours and 32 minutes. Sa mga lagi nasa labas dyan, tanghalin tapat, nagtatrabaho, dala-dala ng smartphone nila, syempre gusto nyo, kailangan nyo full brightness talaga, wala kayong magagawa kasi madilim pagka naka-low brightness kayo, hindi nyo mabasa mga text at mga messages. Full brightness nyo maghapon, kaya po niya hanggang 7 hours 32 minutes tuloy-tuloy. Provided syempre hindi kayo nag-games, tamang use lang, light use lang, kaya po niya 7 hours and 32 minutes. Syempre pag nag-games kayo, mas mababa ang battery endurance na ibibigay nyo sa inyo. Pero ito, light use to, base sa kanyang test. And then, siyempre, ginawa din natin yung para sa mga half brightness, half volume with mobile data naman ng mga users. Actually, pasado siya. 11 hours and 37 minutes. So, goods na good sa akin ang battery. Slightly above average yung kanyang battery life. 11 hours and 37 minutes. Actually, medyo natuwa ako rito kasi yung past na Infinix na mga na-test ko, laging below 10 hours eh. So, this one pumasa at least. Good job dito sa, ewan ko kung anong ginawa rito, but this one, think ko highly optimized tong unit na to kasama yung software. Panalo. Just so you know, yung battery pala nito, kung di ko nabanggit, 5,000 mAh. Ang charger nito is 45 watts. Yes, that's fast charger na goods na goods. Supported pala din ito ang bypass charging. Yes! At yung bypass charging niya, pwede nyo i-activate kahit hindi kayo nag-games. Pwede siya ma-activate kahit normal use lang. Okay? Winner. Thank you Infinix sa mga ganitong ano. Alam mo, gumaganda na yung competition talaga ngayon sa below 10,000 category. Sana ganito tuloy-tuloy yung mga nilalabas ni Infinix. Kung hindi man halimaw yung chipset, at least yung mga kasamang features ganito, as in siksik na liglig. Okay? Huwag na tayo mag-focus sa chipset kasi below 10,000 pesos eh. Pero yung mga kasamang mga features na binabanggit ko sa inyo, dati kasi nakukuha lang natin yan pag umakita na 15,000, 20,000, 30,000, 100,000, even 100,000. Ngayon, natutuwa ako, promise, as a consumer, pabor sa atin to na ganito sila ka-competitive ngayon. Good job, good job. Sana maging trend ito na lahat ng halos na nasa flagship dati mid-range, ibaba nila, gawing available na sa mga budget smartphones. Pabor ako sa mga ganitong pakulo. Okay lang sa akin kahit na hindi na halimaw kasi 10,000 naman below eh. Okay na sa akin to. Balik tayo sa charging. Nag-segue ako. Natutuwa lang kasi ako nakikita ko na ganito na improvement. Sa charging, para ma-fully charge siya from 15% to 100%, it took around 45 minutes. Naglalaro siya. Minsan 40 minutes, minsan 45, minsan 50 minutes. So, ilagay natin sa 45 minutes ang average na fast charging niya. Good sa akin, 15% to 100%. Pwede na yon. 45 watts charging. Expect na medyo may kabilisan kahit paano. Okay? Isang episode lang yun ng anime, 2 episode ng anime, pwede na, solid na yon. Or kumain lang kayo ng tanghalian, full charge na pagkatapos. Ngayon, lipat na tayo sa performance. Okay? I'm sure expected nyo na dapat to sa Hilo G99, but here it goes. Ang Antutu score niya is 414,488. Pwede na, di ba? Not bad. GPU score is half lang nung pinaka-score ng CPU. So that means expect nyo na kasi dual core lang naman ang CPU nito. But at least nakakuha tayo ng medyo mukhang maganda-gandang optimization sa software na ito ni Infinix. At least sa version na ito. So parang ayoko i-recommend na i-update yung tong Infinix na to kasi ang ganda kasi ng performance na pinapakita niya sa version ng software dito. Alright? And syempre sa CPU throttling test, kung matatandaan nyo nung unboxing kung napanood nyo yung unang video nito, yung unboxing lang at impression, sa 15 minutes ang ganda ng stability. So kamusta naman after a week? Tandaan nyo 95% stability at ang score niya sa Gibbs ay 162,000. So after a week, tinest natin siya for one last time sa 60 minutes. Actually, na-maintain niya yung 94% stability at tumaas pa nga ng bahagya yung kanyang max Gibbs. In-expect ko bababa siya or papalpak siya sa mga test ko. Pero in fairness naman, tumataas siya. At ang kanyang temperature, stable sa 41 degrees Celsius. Makikita nyo. Yes! So kahit paano, maasahan natin siya sa mga light tasks or mga ordinary tasks like Facebook, social media. Okay na okay to. 171,000. Actually, medyo promising yan. Kahit paano, kung mag-game kayo ng, hindi naman siguro naka-ultra, pero mag-game kayo ng mga medium settings to high settings, promising yan, 171,000. Siyempre, tinest din natin yung graphics niya, yung GPU. Nakakuha lang tayo ng 350 itong baba lang actually ng loop score. Pero, stability niya, in fairness naman 99.4% stable. So, maganda yung kanyang optimization dito. Although, mababa ang score, pero stability, 99.4%. So, thumbs up ako rito. Again, ang ganda ng OS version nito. Optimize, maganda yung pagkaka-optimize. And mukhang nakakapagtrabaho na maayos si Hilo G99 sa software version na ito ng Android. Okay? So, ano naman ang translation yan sa gaming? Sa gaming po, ang translation ng smartphone na to is sa Mobile Legends. Ang default niya is Super FPS High Graphics. Pero pwede nyo po siyang i-Ultra Graphics. Makakakuha kayo ng average. Average siya.
Ayan, makikita nyo sa screen, from 70 to 80 FPS. Yes, lalagpas kayo ng 60 FPS, Helio G99 ito Nag-work talaga ang, in fairness, ang 120 Hz screen refresh rate niya. Na ipupush niya yung frame rates more than 60 FPS. Kahit paano 70-80. Yun nga lang, medyo tumataas tayo sa temperature. Kung usual ay 39-40 yung test ko nung unang araw, medyo lately tumataas siya ng 40-41 degrees Celsius within 1 hour of gameplay. Sa Firelight, ang default settings niya is medium graphics, high frame rate. So, pag nag-high frame rate kayo, makuha nyo 60 FPS. Pero pwede nyo siya actually isagad sa extreme. Not bad. Actually, okay lang na isagad nyo siya sa extreme FPS. So, from 60, pwede kayong umakyat hanggang 80 to 110 FPS. Maglalaro siya doon, promise. Sa Firelight ito talagang gamit na gamit ang 120 Hz screen refresh rate dito. Kasi kahit paano, nakakapag-push siya to 80 hanggang 110 FPS. Average po yun. At yung temperature, around 41 degrees Celsius within an hour. Not bad, di ba? Isa naman makuha mo 30 to 60 FPS lang. Yun lang. Pwede mo pa pala siyang i-push. Okay? Yun nga lang, sa ibang games like Asphalt 9, for some reason, 30 FPS lang yung naipupush niya. Pero, wala naman siguro sa inyo mahilig mag-Asphalt dyan. Sa mga talagang game like ML and Firelight, not bad. Pwede na. I think pwede na to. Hindi ko man masasabing gaming phone ito, but pwede siya makapag-push ng extra frame rates na masasabi kong nagpapaka-smooth din naman. Kahit pa paano. Hindi na kayo lugi sa performance na ibinibigay nito sa optimized version ng operating system nandito nakalagay sa Infinix 030 4G. Take note, talagang ina-emphasize ko yung version na to kasi talagang yun lang ako nakakita na sa finally Infinix. Ganda ang result na binigay sa akin. Actual result hindi gawa-gawang result. Kita nyo naman ng result. Yan, may test tayong ginagawa. Tingin ko kaya magandang optimization dito kasi it does not use max or ultra graphics talaga. Nakita nyo, medium settings, pero pwede kayong mag-push ng FPS. Pero sa graphics, medium or high lang. Pwede na. Basta highly recommended ko lang sa inyo, wag nyo siyang i-ultra. Isagad nyo na lang siguro FPS. Basta sa graphic settings, ibaba nyo lang medium or high lang. Pwede na yun. Okay nga lang sa inyo, i-low nyo pa Basta isagad nyo sa FPS. Panalo, mas ma-enjoy nyo yung maglaro dito. Smooth! And speaking of software, pasilip lang tayo ng konti sa software Sa software, pakita ko lang sa inyo, Android 13 po yan. Yes, 13.1.0 XOS. Yes, confirm naman Android 13. Gusto ko ipakita sa inyo actually yung kanyang special function under settings. Maganda to. Special function, yes. Nandito kasi yung mga kailangan nyo or mga hinahanap nyo ng mga extra features like the MEMfusion. Sa mga gumagamit dyan ng MEMfusion for multitasking, again, I wouldn't recommend this na gamitin nyo. I-turn on nyo ito sa gaming. Pero multitasking, goods to. Okay? Again, di ko naman to pinupush para sa mga gamers Pinupush ko to sa mga multitaskers at saka mga productivity task. Itong unit na to. Okay? Meron din tayong sa game mode. Ayan. Nandito po yung mga kailangan yung i-adjust during game mode and nandito rin po yung bypass charging. Like I said, pwede nyo po siyang i-on kahit hindi for gaming. Meron siyang switch dito sa charge. Andito rin po yung bypass charging. So, ma-on nyo siya again kahit hindi gaming. Ma-on nyo ang bypass charging. Tapos, last na to. Pakita ko lang special to kasi gusto ko lang medyo familiar kayo pagka nahawakan nyo na to or nabili nyo ang smartphone na to. Dito tayo sa more connections. Ito. Pakita ko lang to. Meron actually siyang maganda to Minadagdag siya. Usually, ito lang nakikita natin. Itong NFC, VPN, private DNS casting. Pero ngayon, minadagdag na PC connection. Pwede po siyang i-view sa PC nyo or sa laptop. Kukonect nyo lang siya. Nice. So, either wireless or with USB Type-C pwede. I-turn on nyo lang ito. So, solid. Yan, pwede kayo mag-scan naman. Kung gusto nyo, pwede naman. Kung meron kayong smart scanner or something, yes! So, may ganung nadagdag lang sa kanya. Under sa more connections, yan PC connection, PC Swift transfer, may Chromebook, and so on and so forth. Okay? Yun lang, yung mga nakita ko na maganda na nadagdag ng bahagya sa or kapansin-pansin sa kanyang software dito sa Infinix Zero 4G. Ngayon, ito na po yung verdict natin. Dito sa Infinix 030 4G, hindi mo binabayaran dito yung chipset lang kasi kaya below 10,000 siya. Hindi chipset lang kasi ang babayaran mo dito kasi baka sabi mo, hey, Helio G99 lang yan. Bakit? Hindi lang po kasi Helio G99. This time sa unit na to, hindi lang Helio G99 ang babayaran mo rito. Babayaran mo rin kasi rito ang Curve AMOLED. Papaalala ko sa iyo na AMOLED po ito na curve. Ang high-end po yan. Ang high-end lang natin nakikita ng smartphone yan. Under display fingerprint, yan, kasama po yan sa binayaran mo. Hindi lang Helio
Helio G99, pati yung under-display fingerprint na technology. 120Hz screen refresh rate, may bypass charging pa, and many more. Base sa mga pinakita ko sa inyo kanina, ang ganda pa ng GPS niya, accurate pa. Diba? So, huwag nyo masyadong dikdikin ng G99 dito kasi tingin ko hindi ito minamarket dahil sa G99. Minamarket ito sa lahat ng features, sa siksik na features na nilagay dito sa loob na to, which is I'm glad na finally, nagiging common na unti-unti yung mga flagship na features dati na pinapangarap lang natin na sana meron din sa smartphone na below 10,000 pesos. Meron na. Ang kulang na lang talaga, yung OIS. Kailan kaya magkakaroon ng OIS naman below 10,000 pesos? Sana naman, Infinix. Sana naman. Dito sa review na to, hindi ko re-recommend to for gamers kung gamers ka. Kasi alam ko magseselan ka lang eh. Wag na. Hindi para sa ito, boss. Hindi ito pang gamer. Pero kung ang hanap mo ay all-around smartphone, pwede sa multitasking, itsura pala, ang ganda na. Kung hindi ka mag-jelly case. Actually, may jelly case na kasama to na transparent. Pwede pa rin eh. Makikita pa rin naman ang ganda niya. Kasi transparent naman yon. Unless bumili ka ng ibang jelly case na madikulay na. Pero kung ito lang, ganda. Hindi ka nalugi rito. Itsura. At mga features na magagamit mo talaga sa araw-araw, like yung bypass charging, di ba? 45 watts fast charging din. Tapos, pag nanood kayo, ganito ka-vibrant ang kulay, buhay na buhay. Talagang gamit na gamit nyo ito sa araw-araw, I'm sure. And ma-appreciate nyo ang binayad nyo rito. Okay? Again, kung hindi kayo gamer. Is this worth the price? Para sa akin, yes. Kung hindi ka titingin sa chipset lang at titingnan mo yung pangkalahatan, para sa akin, sulit ito. Hindi ko sasabihin sulit ito kung Helio G99 lang ang pinagmamalaki nito. Hindi. Dahil nga marami siyang magagandang qualities, feature specs, it's safe to say na hindi Helio G99 ang hahabulin natin dito. Yung iba pang features na kasama niya as a whole, itong Infinix 034G, lahat ng meron siya. So para sa akin, yes, worth it po ito. Ngayon, kung interesado naman kayo, iwan ko yung link nito sa video description. Iwan ko yung official link, legit link na hindi kayo may scam na link, Infinix mismo na flagship store. Iwan ko sa video description or ipipin ko na lang sa comment section kung tamad na tamad kayo maghanap sa video description. Comment section na lang, ipipin ko yung official link para hindi kayo na-scam or para hindi kayo kung saan nabili na napapalpak tuloy kayo or I don't know kung ano nangyayari sa mga smartphone nyo. Sa legit, legit na authorized flagship store. Basta iwan ko yung details sa comment section. So, para sa'yo, boss, ikaw naman tatanungin ko ngayon. Sulit ba sa'yo to? Ganda, di ba? Sulit ba sa'yo yan? Kung hindi, sabihin mo sa comment section. Kung oo, anong pinaka nagustuhan mo naman dito? Pag-usapan naman natin para medyo nakakapako rin kung ano ba talaga mga gusto ng mga nakakapagjagang manood sa channel ko. So, hanggang doon na lang. Usap na lang tayo sa comment section, boss, ha? This is Infinix 034G. Please, sana maisip nyo na karapat-dapat na mag-subscribe sa channel ko. Subscribe, like, and share. Big deal po sa akin to. And maybe share nyo rin sa mga tropa nyo na naghahanap ng ganitong all-around na smartphone. Hindi halimaw, pero all-around. Parang jack of all trades. Pwede na, no? This is Scott. I'll talk to you again soon.